Good day mga kamakina, this is Megan Makina Adventure TV at meron tayo ditong ginagawa EGR ng Toyota Innova. So magpe-perform po tayo ng maintenance dito sa Innova na to dahil ang concern dito ni customer is mahina yung hatak at low power po yung kanyang makina, kaya natin po itong lilinisin. No, kita nyo naman po gaano kaitim yung kanyang EGR. Yan, so lilinisin pa ito ng mano-mano, wala tayong gagamitin ng ibang mga aparato para malinisin na magbuti ito, kundi mano-mano lang talaga ang ating puhunan. Okay, so ano nga ba nagiging problema? Bakit natin kailangan linisin ang EGR? Unang-una, ang EGR po or exhaust gas recirculation ay yan po ang nagbabalik ng exhaust gas pabalik sa intake manifold para ma-maintain ang yung kanyang heat temperature para hindi mag-cause ng carbon dioxide sa emission. So mahalaga po ang EGR sa ating mga sasakyan, especially sa mga diesel engine dahil puro carbon po ito, kaya kailangan po nililinis ang EGR. So hindi na po EGR ang ating lilinisin dito kundi yung intake manifold. Ibaba natin yung intake manifold dahil wala pong kwenta kung EGR lang ating lilinisin, dahil ang intake manifold dyan po naiipon yung mga carbon na na-accumulate ng matagal na panahon na ginagamit yung sasakyan. Kaya mahalaga na linisin natin to para magbumalik sa dati yung hatak niya. Kasi po pag lumid na po ang butas niya dahil napupuno na po ng carbon, okay, so nagiging low power dahil nare-restrict po yung daanan ng hangin papasok sa makina galing turbo. Yan, kaya binakas po natin para linisan po natin. So ganun po kalaga ang pag-maintenance ng EGR system, at pati yung mga intake port po na yan atin po yan na lilinisin para balik brand new yung kanyang takbo. Okay, so pag ganyan po ako maglinis ng EGR, hinamano-mano ko lang po siya. A few moments later. So after po natin nalinisan ng EGR, nakailang oras bago tinatapos, ito na po yung ating finished product. Okay, pasensya na po kayo kung sa mga ibang parts hindi man ganun kalinis, pero ang importante, alam natin kung bakit natin nililinisan ng ating EGR system. Yan ang throttle body, yan malinis na rin po yung bypass tube ng EGR pipe. Ayan, so kita nyo po wala na po siyang carbon, at ina po yung intake manifold, maputi na po siya ulit, kulay aluminum na ulit siya dahil sa linis, no? So hindi na marirestrict yung pagdaan ng hangin dahil wala na po siyang carbon. Okay, so yan, pati rin pong itong intake pipe nilinisan din po natin, no? Para mas kinabit na po natin lahat yan ay okay na. So pinapass forward ko na po dyan yung pagkakabit ng mga pyesa para hindi na po humaba yung video, dahil madali lang po bakasin ng intake system ng Toyota Innova pati EGR system, no? So kung diskarte nyo na lang po kung paano, pinakita ko lang po dito sa video kung paano yung proseso na ginagawa pag may maintenance ng EGR system. So tapos na po natin itong ating job. Okay, kompleto na po yung ating EGR system at intake system natin, na po natin. So papaandar na lang po natin to para makita natin kung meron tayong sablay sa ginawa natin. Mga kamakina, sa part po na to medyo nahirapan tayo paandarin yung makina dahil nagtanggal tayo ng mga fuel line. Nagkaroon po ng hangin sa loob ng system ng o tubo ng mga fuel. Kaya ginagawa po nito is bibleed po muna natin hanggang sa umandar po ito, mga kamakina. So yan, pinapump po natin yung priming pump hanggang sa may tulak yung hangin palabas ng fuel line, no, para may tulak ng diesel para umandar na po yung makina. Okay, success. So tuloy-tuloy na po yan, no? Obserba lang po natin kung merong maglilik sa fuel niya, at kung ano makita natin, mapapansin natin. Pero road test ko na rin po ito.
Yun na po, na linis natin yung EGR, tsaka bago na po ulit yung kanyang mga valve cover gasket, tsaka injector oil seal. Yan, so yun po ang mga purpose ng ating EGR system, bakit po natin ito mini-maintenance, no? Para hindi lang po sa benefits ng ating sasakyan, pati sa environment din natin, no? Tsaka para mas maging efficient yung ating mga sasakyan, kaya may maintenance po ang EGR. Okay, so pinapandar ko na lang po ito, inoobserbahan ko na lang yung aking ginawang EGR cleaning. At marami tayong ginawa dito, hindi lang po EGR cleaning, pati po valve cover gaskets, tsaka timing belt, nagpalit po tayo. Ayan. So i-video na po ako regarding sa pagpapalit ng timing belt, tsaka papalit ng valve cover gasket ng Innova. So lalagay ko lang po sa link, sa description yung link niya para mapanood nyo po.